Elan Lipad to witness the school monitoring, evaluation, and adjustment to reflect on our accomplishments, assess our challenges, and make to further improve our school's performance. As educators and stakeholders, you share us to collaborate, strategize, and ensure that our plans and interventions are aligned with the needs of our students and the entire school community. A continuous improvement. Let us remain committed to excellence and innovation as we strive to create a more effective and responsive learning environment. Dr. Ramil B. Darawan to share her insights and aspirations for dear parents, especially our SPTA officers, friends, a blessed morning. Monitoring, evaluation, and adjustment. Just could assess our programs, later po i-discuss, ipe-present, identify, and make necessary adjustments to improve the quality of education for our learners. Ang pinapangarap nila is quality education. So through this SMEA, di ba mamaya, later po ipe-present yung ilan lang po sa ating mga, di po lahat, baka matatapos tayo hanggang dinner. Po natin ang ating mga master teachers, sila po yung nagmamonitor doon po sa ating mga projects. Yung lamang ito, na alam naman natin na hindi pala ito effective. Through SMEA, we have the chance to and weaknesses of our school. So, kalakasan ng school natin, hindi na doon tayo magpo-focus doon ito. So, doon tayo magpo-focus kung saan kailangan yung need, especially ng learners po natin. Ikabubuti ng ating mga estudyante. So, isa sa problem ng school natin is yung absences ng mga bata. Paano ito matugunan yung problema ito? Paano yung mga, isa pa na nakita ko yung maraming mga non-readers. So, tulungan ng mga bata ito para pagdating ng sila ay makapasa at pupunta sila sa next level natin yung test natin. So, as new preschool, siyempre hindi ko pa rin mula umpisahan natin ulit ng panibago na journey para sa atin. Maayos na lahat ay kikilos, hindi lang para sa pinapangarap natin quality education. Kahit tayo lahat, tulong-tulong, alam ko, walang bagay na mahirap. Magiging magaan ang lahat. Lahat po ay magiging magaan. At saka, gusto ko lang yung mag-start tayo na may saya at ngiti sa atin. May saya at ngiti. Huwag tayo magiging ma-stress sa anumang bagay, lalong-lalo na sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Sabi ko nga, walang guilt sa heart mo. Diba? So, together, we will succeed in our goal of providing quality of education for all our learners. Thank you and God bless us all. And Ma'am Elizabeth, fellow teachers and SPTA, good morning. So, tatas na kayo. Kaya, congratulations sa ating mga anak. For the intervention, and then the color blue for violet is for enhancement. Okay, so grade 1 out of 292 pupils po, 285 belongs to intervention. So for others, big result naman po. Kasi malalaman naman po namin yan for the validation. Kasi nagkaroon po ng validation and teachers. Kasi at least 75% of their students
are able to read. So, the Project Rail Comprehensive Reading Activities. Itong mga learners na ito na na-identify natin na grade 1 pa lang, na alam natin na nalileft behind sila or tawag doon, what do you call that, nag-struggle po sila. Is na-identify nila na natin from grade 1. So, ibig sabihin sa grade 2 nila, grade 3 nila, dapat meron pa rin po tayo continue na intervention na inaano natin, tawag doon, na kung silang nandito. So, ibig sabihin mayroong progress po yung program. Kaya, pag nagkaroon po ng validation po sa program natin, alam naman natin, ang kada program ay hindi naman po kaagad. May strength and weaknesses po yan. So, sa strength, alam na natin yan. So, doon tayo tututok sa weakness ng program. Ano ba yung kulang? May time pressure ba tayo? Kasi baka late na tayo start. So, dapat, di ba, at beginning pa lang. First pa lang ng pagtulong ng bata doon sa grade level niya. Na-identify na natin at nagkaroon na tayo ng intervention. So, ayun. So, good morning po ulit. Yun na project natin. So, malalaman po natin at the end po ng monitoring po natin ng evaluation kung may pagbabago po. So, maraming salamat po. Anchor po natin sa ating sa Provincias, ito po yung Project iReach po. And anchor din po ito sa project guide ng Mathematic Performance po. So far naman, hindi naman siguro tayo naging line of 7. Ika-5 at ika-6 na baita. Ang mga kasama po dito ay yung mga batang na nabibilang sa pagkabigo at hindi makabasa. Sa ngayon po, nagkaroon naman ng pagbabago na yung status ng mga bata. Dati ay hindi sila masyadong nakakabasa. Ngayon naman ay medyo dire-diretso na. Parang ngayon, sa English, takot pa sila. Mga parents po, yung project ERGO po is malawak. Purpose para maitaas po ang kalidad na pagtuturo ng music dito sa Parang Sintang, Parang Elementarya ng Talontres. Marami Technical working group. Next, grade 4. Ang pa naman ang closing segment ko, tapos hindi ko rin mababasa. Benefit from the input he or she needs to succeed. Together, let us stand firm in our commitment to deliver